Ang Biblia, salita ng Diyos, hindi pwede pasubalian sapagkat mismo Quran ang nagpatunay. Diba? Sabi, binasa ko sa salin ni Muhammad Sarwar na ang nag-rebuild pala ng Bible ay si Allah. Sabi dito, which is revealed to him in the Bible which has been revealed. Ang salita ba ng Diyos ay saksak ba ng kabastusan? Genesis chapter 38 verse 18 to 30. Ang istorya ni Huda, nga si Huda, ginamit niya ang kanyang daughter-in-law. Akala niya ay patutot. Ginamit niya, daughter-in-law pala niya. At nanganak ito, si Zara and Faris, naging lulo sa lulo ni Jesucristo. Imagine, anong klaseng word of God? Another thing, sabi na wala ng tao sa mundo, lasingin natin ang ating Ama. Genesis chapter 19, verse 30 to 35. Lasingin na natin Ama, wala ng tao sa mundo. Totoo ba walang tao sa mundo? Na si Abraham at si Lot magkakabag-anak. Nilasing din, ginamit din ng anak. Ang tatay ginahasa ng dalawang anak. What kind of word of God? Sa word of God, Ezekiel 23, the whole chapter, ang Ezekiel 23 ay talagang for adult story. Whether this is parable or literal, the story, the whole chapter 23 of Ezekiel, talaga ay for adult story ang inyong mababasa. Word of God for adult story. Ngayon kung yung kasama ko, may hinintayin ko kung may produce sa salin ng Bible namin na ang Quran ay salita ng Diyos. Wala po. Kahit anong salin, kahit paraphrase na salin, kung may produce, ako may produce ako eh. Salin ni Muhammad Sarwar na ang Bible ay revealed from God. At sabi pa ng Bible, which original Bible, which revealed the Torah and the Gospel. Ito lang naman kapatid eh. Ngayon, maghanap ka ng ibang Torah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon, tatalakayin ko ang nakaraang debate namin ni Mr. Sabaktani, Eli Sabaktani. Fake naman itong pangalan. Ay wala na akong ibang nakitang pinakabastos na manog debate at walang galang na katunggali, unprofessional nga mag-debate. Ito si tinatawag na Eli Sabaktani. Okay? Ito ay bagang sa fighting pa, sa boxing pa, ay talagang ginagamit ang tuhod, ginagamit ang siko sa boxing. Itong si Eli Sabaktani. Wala pala itong alam kung ano ang debate, ano ang mga formal, ano ang unprofessional at saka anong professional na debate. Actually, napakita ko na inshallah ang iba niyang mga sinasabi, binabanggit tungkol po sa aming debate, yung actual na debate namin. Yung sabi niya, tuturuan kita, wala ka palang alam, matuto ka sa akin. These are all unprofessional type of debate or this kind of statement. Okay? So anyhow, dito tayo ngayon sa topic na Bible dahil talagang dinidiin niya nga translation sa yung may Muhammad Sarwar ba yun or kay Muhammad Asad na translation Bible. Una, I am a Bible preacher. Okay, before I was preaching Bible. Okay, formerly I was a Seventh-day Adventist. Okay, I know what is Bible. Lumaki ako sa church school and I studied the Bible. So any translator, pag nandyan sa Quran, referring to the Quran, yung referring sa Torah or Injil, tapos yung Zabur, tapos sasabihin la Bible, comprised na sa Bible, is mali. Who knows only English and Arabic, and you have no background in Christianity, please avoid translating kitab to the Bible. Because the Bible is different from the books revealed to the previous prophets. For instance, the Torah. Ang Torah ngayon revealed to Prophet Musa alayhis salam is not the present Torah. Even the Christians testified, ito sa Christian, babasahin ko dito, even sa mga Kristiyano, actually in Jewish tradition, ang synonym sa Torah, the Old Testament. But for particular, ang Torah, the so-called Pentateuch. Ano bang sinasabi sa Pentateuch? Tungkol sa mga scholars of
the Bible. Yung tinatawag na Pentateuch, namely Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. These are the so-called books of Moses. Pero mas mismo ang mga scholars of the Bible, ito mabasa natin ito sa Introduction of the Old Testament Bible, the New Catholic Translation, copyright 1987 by Thomas Nelson Incorporated, printed in the Philippines. Okay, ito by the Catholic Translation, New Catholic Translation. I will quote. This is not to deny the role of Moses in the development of the Pentateuch. It is true, we do not conceive of him as the author of the book in the modern sense. Unquote. This is not to deny. Hindi natin itatakwil na si Moses, in the development, yung siya ang gumagawa, the development, or siyang nakatanggap of the Pentateuch. Penta meaning 5. Penta meaning 5. Pentateuch, 5 books. It is true. Totoo. We do not conceive, hindi namin matanggap of him, hindi namin matanggap na siya ang author, of him as author and as the author. Hindi namin matatanggap na siya ang author of the books in the modern sense, sa bagong kaalaman. Meaning, bagong kaalaman, mas mga talino ngayon ng mga tao kaysa noon. Yan ang sinabi nila. I will repeat. This is not to deny the role of Moses in the development of the Pentateuch. It is true we do not conceive. It is true we do not conceive of him as the author of the books in the modern sense. Kahit mga comprises of not less than 80 scholars, Doctor of Divinity professors ang nagsalang nito, itong mga salita na ito. The New American Bible, this is introduction of the Old Testament of the New American Bible, the New Catholic Translation, copyright 1987 by Thomas Nelson Incorporated, printed in the Philippines. O ano ngayon? Who are we to say nga ang the Bible, yung kay Moses, ang Pentateuch ay kay Moses? Even the Christian denied it na hindi kay Moses. Nandiyan pa dyan, and Moses died and buried. Basahin ninyo sa Deuteronomy 34. Moses died, the servant of the Lord, and he was buried. Imagine. Nandiyan basahin ninyo dyan sa Deuteronomy 34. Okay? Naman, another thing, bakit hindi natin matanggap? Dahil nandyan ang Matthew, Marcos, Lucas, Juan. Plus, kang Pablo pa. Ang tinatawag natin ng angel, the book. Halo-haluan ko lang ito ng English para yung baka may manood dito. The book which is the New Testament, which is the so-called Injil, revealed by Allah to Isa al-Masih, to Jesus Christ. This is not the present book in the New Testament. Because the New Testament, it comprises of 27 books authored by different persons, and some of them are unknown. The book which is in the Injil, revealed by Allah, it is authored by Allah. Like the Torah, like the Quran, authored by Allah, given to Jesus Christ. But the New Testament, never you can read the book of Jesus Christ, the angel of Jesus, according to Jesus. No, this is according to Matthew, according to Mark, according to Luke. How can we Muslims say nga itong angel ay ang the New Testament? Ang Zabor naman, David, tinatawag na Zabor. Even the Christian denied it. Nga ang Zabor, ang Salmo, ay hindi kay David. Okay. Dito tayo. Dito naman tayo sa author sa Salmo. Tinatawag na Salmo. O awit, sabi nila. Psalm sa English. Sino bang nagsulat nito? So, sa common tradition, sa mga tao na talagang isinilang na walang research, ang iniisip nila,
ay talagang si David. Kasi yan ang tradisyon eh. Si Haring David ang nagsulat sa Salmo, Psalms. Itong mga tao na ito ay hindi ito nagre-research at nagdedepende lamang kung anong kanilang naririnig sa kanilang pastor at mga pare at nagtuturo sa simbahan. Pero kung mag-research kayo, hindi si Haring David ang nagsulat sa Salmo. Basahin ko. Ito mabasa sa Wikipedia. Okay? Sa Wikipedia ito, i-indicate ko naman, i-stipulate ko ang kung saan ito mabasa. I will quote, "Many are linked to the name of David, but modern scholarship rejects his authorship, instead placing the composition of the Psalms to various authors' writings between the 9th to 5th century BC, before Christ." Tandaan natin, from 9 to 5. Ang BC is, ang number of years is reducing, nag-reduce ba, bumaba. So, supposing 9, 8, 7, 6, 5. Ganun ang style sa BC para sa hindi nakakaalam. Sa sinasabi naman common era or well known also sa Christian era, CE, ay from 1 paakyat. Pero sa BC, galing sa taas pababa ang counting. Ito daw ang composition na sulat 9th century BC to 5th century BC. Hindi daw si Haring David ang nagsulat. I will repeat and read. Quotation only from Wikipedia. "Many are linked to the name of David, but modern scholarship rejects his authorship, instead placing the composition of the Psalms to various authors' writings between the 9th and 5th century BC." Unquote. Okay? So, Tagalog ko kunti. Marami mga tao na ito'y kunikta sa pangalan ni Haring David. Subalit, ang mga modernong scholarship nakakaalam sa Biblia rejects, tinanggian, tinatapon his authorship na siya ang nagsulat. Instead, ngunit placing the composition of the Psalms to various authors' writing. Instead, na daw ay nagbanggit sila ng mga pangalan sa mga taong iba-ibang nagsulat, authors, various authors, writings between 9th to 5th century BC. Unquote. So sabihin pa ninyo nga ang Zabor, ang Salmo kay David, ang nandyan sa Quran, nasulat sa Quran, Zabor, sabihin niyo yung Salmo. Even the Christian themselves, the scholars themselves do not accept. Who are we Muslim to say nga ang Zabor yung Salmo? Mga kapatid, tandaan natin, magbasa tayo. Huwag nating accepting ang Salmo, siya ang Zabor. Zabor is Zabor, hindi Salmo. Dahil yung Salmo ngayon, hindi nga alam ni David yan eh. Yung pangalan Salmo, hindi alam ni David yan. Saka hindi alam ng mga Hudyo noon. Bago lang yan lumabas yung Salmo. Saan galing yan? Sa Greek. If you make a research etymology of Salmo, hindi yan galing sa Hebrew. Okay? Membro ito sa Tanakh. Itong libro sa Tanakh ito, in fact, ito ay kabahin ito sa tinatawag na Ketuvim. Ito at the writing of, kasi ang writing of the Tanakh na hati sa tatlo. Nabiyem, yung pang isa nasa mga nabi, at yung story of the I think the kings. Okay? Ito ay story naman of the writings. Then who are we Muslim, to attribute Salmo kay David? Zabor is no longer existing because the Zabor is revealed by Allah to David alayhi salam. Torah to Moses. Jesus, the angel to Jesus Christ. But no original writing to the existing. Okay? Even copy, no more copy. No more copy. Only these are collections
from the fragments that even the scholars, Christian scholars themselves, never attributed these books to be the book of Moses, to be the book of Jesus Christ and David. So thank you very much, ladies and gentlemen, for listening. Sa mga Muslim, tandaan natin, kung kayo na din mga Kristiyano, ito, ipipilitin yung isusubo sa amin na itong Biblia ay salita ng Diyos. Katawa-tawa, salita ng Diyos. Ang dami dyan, kalaswaan. Kalaswaan, mga pangyayari nga hindi totoo. Tapos, hindi kayo mahihiya. You attribute this words to pure. The word of God is pure, flawless, perfect. How can it perfect? Almost every year na revise, add, omit. Tingnan nyo, this Bible. Ang dami dito sa baba. Ang baba nito. Ang dami dyan. This Bible, this is Good News Bible. Tingnan nyo sa baba, ang dami. Add, omit. Unclear. Ang nasulat dito. So maraming salamat. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.